Ayan, good morning beloved viewers and subscriber. Narito po tayo ngayon para sa pagpapatuloy ng ating 2025 na maaaring prediction para sa pinanganak ng Scorpio. Yan, zodiac sign. So ngayon, tingnan natin kung anong nangyari sa kanila nung magbalik tanaw tayo para sa ilang mga Scorpion. Okay, naging magandang takbo ng taon naman ng Scorpion kahit na papaano nagkakaroon ng problema, pagsubok, naging matibay sila, no? Sa pagtatapos ng taon, okay, naging masaya naman sila sa buhay kahit na may pagsubok na nangyari, no? Dahil sa mga problemang di inaasahan, lalo na sa mga negosyo, relasyon, ganyan, no? Naging makulay pa rin naman. Ang may papayo ko lang sa Scorpio para hindi na mangyari ang mga mali sa nakaraan, matuto tayo, no? Kung ano mga bagay na hindi magandang nangyari, solusyonan para pagdating ng problema, hindi ito maulit-ulit. At kung maulit naman nagkaroon ng problema, at least you know how to face the challenge and also the consequences kung ano yung pwede nangyari. Okay? Let's way back. 2025 Scorpion, January. Merong taong nakatakdang magpaulam sa'yo. Matindi ang galit ng taong ito, no? Pero ganun pa man, sa kabila ng lahat, magiging maganda ang takbo ng panalalapi sa iyo sa month ng January. Magiging maaluwan, ayan. Kaya yun nga yung sinasabi ko kanina, no, noong 2026 matuto tayo para pag marunong tayo mag-handle ng pera, hindi na mangyayari ulit yung mga pagkakamali. Okay, sa month ng February para sa 2025, eto ha, ayan, lumalabas muli siya. Bakit gano'n? Yung respeto, mananatiling respeto na lang. So may mga taong hindi rumirespeto sa'yo. Pero okay lang yun, no? Huwag mo may pa sa Diyos mong lahat sa kanila. Basta ikaw alam mo, kilala mo yung sarili mo, kung anong klaseng tao ka. So February, kahit pa paano, wala namang masamang mangyayari na hindi maganda sa lahat ng bagay, no? Tapos dito sa March, no, parang kakaroon ka ng self-love, pagmamahal sa sarili, no. Doon napapasok ng kailangan unahin mo naman yung sarili mo parang bago ang ibang tao, ganyan, parang gano'n ang nangyayari. Okay, kasi ito yung tama ng parang pagkakaroon ng isolation sa sarili, no? Parang pagnilay-nilay, no, ng month ng March para tungkol sa mga hindi magandang nangyari previous months. Ito namang April, no, syempre isang selebrasyon ang magaganap, no. Maaring ito ay may kinalaman sa negosyo, maaring ito rin ay kung gusto mo magkaanak, magka-baby, parang ito ang panahon ng pagbubuntis ng mga partner para sa may partner. Para naman sa mga single na may trabaho, maganda ito, promotion ito. Okay, itong month ng April, yan, dahil sa husay ng mga pagtatyaga na ginawa nyo, magbubunga ito at makakatanggap ng reward at papuri pagdating ng April. Yun nga lang, hindi ka makapag-decide kasi masyado ka ng focus sa iyong career. Pagdating ng May, may mga bayan talaga nakakita talaga ako, no. Ito yung panahon para magkaroon ng anak sa mga babae, sa mga mag-asawa na Scorpio na may asawa na gusto magkanak, maaaring mag-granted ito. Ito yung tamang panahon at pasimula sa buhay. Subalit, meron ako nakakita dito na parang third part na parang magkakaroon din ng hiwalayan dahil sa malalaman na third party. So kailangan hindi naman natin masisisi, may mga tao talaga na nagmamahal ng dalawa, tatlo, apat, isa, pero yun nga, nakikita ko dito, hindi lahat ng panahon ay makakapagtago, maaaring magaman to ng partner at yun ang dahilan ng paghihiwalayan. So iwasan magkaroon ng ganung bagay. Number 7, mag-isip. July, no? Mag-isip ng long-term solution para hindi pa ulit-ulit ang problemang tumarating. At ang maiisip ng long-term solution ay magbibigay sa iyo ng positibong bagay. Ayan. Okay?
Pagdating naman ng August 2025 yan, aapaw sa'yo ang lahat ng biyaya ng langit. Kumbaga yung kalagitnaan ng taon, puro pagpapala ang mangyayari sa buhay mo. Yung mga bagay ka matutuklasan sa sarili, na ide-develop mo na yun ang magbibigay sa'yo ng maraming biyaya. No? Siguro yung gusto mong paglayo sa isang bagay ah, ng September na parang hindi ka na willing maghintay, no? Parang ito na yung panahon, kailangan mo nang bumigos. Hindi ka na pwedeng mag-relay sa mga kung ano yung bagay. Ayan, kaya naman maaari mong mapagtagumpayan ng September. So, magandang mangyayari sa iyo mula sa age sa March, April, May, June, July, August, September, napakaganda. Kahit na ang October, no? At nakakita ko dito ng mga travels. Ayan, mag-enjoy ka sa buhay. Pagdating naman ng November, yan, kumbaga ito yung panahon ng pagre-relax, no? December, yun nga, gaya ng sinabi ko, maging maingat na pati sa paghawak ng pera, no? Para sa December hindi mo maranasan yung mga unexpected na naman na mangyayari. And then magiging maganda rin naman, magiging maaluwal ka sa pera. Okay, kailangan lang talagang mas mahusay ka sa paghawak ng pera sa taong ito. Hanggat gumagama ang pera sa iyo, dumadaan, hanggat umaapaw sa darating 2025, maging maingat ka. Ang ano mo ngayon, kung paano mo i-handle ang pera, i-manage ng mas mabuti. Okay, maganda naman ang 2025, meron man konting problema lang sa ayun nga, sa relasyon, pero overall mas maganda pa rin, maswerte pa rin sa iyo. Maganda pa rin sa iyo ang 2025, kaya yung magandang taon na yon alagaan para magpatuloy ito. Okay, maraming salamat.